this is my homemade banana chips. Anong klaseng saging kaya ito? Tingnan nyo, napagkalaki. Halos isang dangkal po yung isang peraso. Ayan, ang laki niya talaga. And, ayan, dahil nga piling ko malulugi ako dito sa pagtitinda ko ng mga banana Q or turon, ay gagawin ko na lamang siyang banana chips. Pangkain namin dito sa bahay. Ang laki niya, grabe. Anong klaseng saging kaya ito? So guys, kaya nga pala ako nagtatanong kung anong klaseng saging ito. So ito lang naman yung normal na saba. So kapag pinagganyan ko siya, tingnan nyo naman yung laki niya, diba? Kaya nagtataka ako kung ano ba ito, saba ba to or what? Kasi ito yung normal na saba eh. So galing nga pala ito sa Quezon, pinadala ni Dada, ewan ko, may ganito na pala kaming puno ng saba, hindi ko din alam. So nung nabaltan ko nga pala siya, ito yung itsura niya. And ayan, dahil nga malaki siya pang banana Q or pang turon, ay gagawin ko na lamang siyang banana chips. Dahil nga gumagawa din ako ng banana chips. Pwede kong ibenta or pwede lang din namin na kainin dito sa bahay. Kasi nga paborito ito ng anak ko. So ayan, gagayatin ko na siya. Ganito lang, sariling manual lang naman yung paggayat ko para magkaroon kami ng banana chips. Galing nga pala ito sa Quezon. So, bali taga Quezon nga pala ako. And, ayan, mina kami ng saging and niyog. Kaya doon din ako nag-e-invest ng mga meron kami doon sariling lupa. Kasi nung naggaling ako sa Japan, nag-invest ako ng lupa. Ganyan lang siya, gagayatin mo lang siya ng manipis para maging malutong siya. So, ito na nga siya nung nagayat ko siya ng maninipis. So, after niyan, syempre, ilalagay natin siya sa kawali. Ayan, ganyan. Tapos, ganyan lang siya. Ipiprito lang natin. So, bali, meron nga pala ako dito tinunaw na sugar. Ayan, ilagyan ko lang naman siya ng sugar. Tapos, may kaunting suka. Kasi nga, para ito ay yung kapag i-stack nyo sa bahay yung inyong banana chips, ay hindi po agad siyang lumambot. Kaya meron siyang suka. Kunting-kunting suka lang naman. Ayan, and yung sugar naman ay depende sa gusto nyo tamis. Kapag nagpa-brown-brown na siyang kagaya nito, ay pwede na siyang natin lagyan ng sugar. Depende sa inyo yung tamis na kung ano ang tamis na gusto nyo. Ayan, bigyan ko siya ng 6 na kutsara. Ayan, halo-halo na siya ng ganyan. Bali, kapag ganyan na ang kulay niya, ay pwede na natin siyang akulin kasi nakakaluto pa yung init niya. Kaya kapag tinoasted natin siya, ay may tendency masunog pa siya dahil sa init ang mantika. Kaya kailangan na natin siyang akulin. Tara! Ayan ang aking buto. Ayan, that's my homemade banana chips. Ayan, meron na naman pangkain ng ating Yumeshi. Dahil paborito ito ng aking anak na si Yumeshi. So, ayan na nga ang favorite ni Yumeshi na banana chips. At, ayan na, malamig na yan. Ilalagay na natin siya dito. So, ito ay hindi sumisingaw para at least ay hindi siya lumambot. Ayan, marami nang makakain si Yumi na banana chips. Marami na ako banana chips. Yay! Bye!